Ginoong Pangulo, sa halos 40 taong pakikipagbaka natin sa droga, na ngayon ay nalaman nating isa pa lang ating kagalang-galang na Senate President ang nagpasimula nito. Ngunit sa kanya pong paglalahad ay may halo pong kalungkutan dahil sa kanya pong paglalarawan kanina, kahit na po hulihin natin lahat ang mga puser at ang mga gumagamit nito, at kahit sakasakali na meron po tayong magagawang kaparaanan na sila ay ilagay lahat sa isang isla. At meron po tayong karapatan at kakayahan na pasabugin ang isla na yon. Siguro po iniisip po ng ating Pangulo, Mr. President, na sa kanya pong frustration talagang, kung minsan nga po, mahalos maiisip nyo na po yun eh. Dahil siguro sa kagustuhan niyang mapuksa ka agad, bobombahin na lang niya. Pag halimbawa po natin, Mr. President, nakahanap siya ng isang napakabagsik na bomba. Talaga pong walang natirang isamang kaluluwa. Namatay po lahat, Mr. President. Pero sabi niya, hindi pa rin po sapat yun eh. Hanggat meron tayong lilitaw ng mga kababayan, sabi po niya, na dependent sa droga, mananatili pong magkakaroon tayo ng problema. Tama po ba yung aking pagkakarinig, Mr. President? Tama po yun. Bagamat pagdating po doon sa issue ng human rights, yung akin po ay theoretical lang, na kapag kahit ubusin mo lahat ng puser sa Pilipinas, in a way, kung ika ngay medyo mong pasabugin sa isang lugar at mawala sila lahat, theoretical lang naman yun. Alam ko po yun. Ika nga ganun pa rin, magkakaroon pa rin ng hahanap pa rin po sila kung meron kang drug dependent. Kaya nga ho, ang totoo po niyan, kapag nasawata natin ang drug dependency, ang bigat nga, mas mabigat sa akin yung prevention and rehabilitation kaysa sa enforcement and prosecution kung tutuusin. Sapagkat kapag napigil mo lahat ang drug dependent sa Pilipinas, yung mga bagong 13 years old hindi na magdodroga at yung mga dating drug dependent na inahirehab mo, wala nang bibili. Mr. President, I have said this before, the day we stop buying is the day they stop selling. Wala na magbebenta, Mr. President, dahil walang bibili.